matagumpay nga po ang homecoming. Masyadong malakas ang aking background. Pasensya na, sumasabay sa boses ko. Naging matagumpay nga ang homecoming ni ating Miss Universe Philippines na Michelle D. At nakakaloka kung kailan nandito na siya sa bansa, saka inanunsyo na siya rin pala, tayo rin pala Philippines ang nanalo ng Best in National Costume. Di ba nakakatawa yun? Hindi mo talaga maintindihan ito kung dinaya na ba tayo talaga or what. Kasi lahat na ng awards nakuha ni Michelle. Di ba? From fan vote, yung change, voice for change, yung ano ba yun, yung ano ba yun? Yung spirit of something. Carnival nga, yung spirit, chung-chung. Tapos ito ngayon, Best in National Costume. Pagkatapos, ay nako, pinag-uusapan pa rin. But anyway, congratulations Michelle, at nakakatuwa nga naman na pagdating niya rito, mukhang masayang-masaya siya kasi susunod din daw kaagad sa bansa ang kanyang naging roommate and good friend ngayon na si first runner-up Miss Thailand, si Antonia Porcil something. Ang saya lang. Tapos yun nga, mga friends niya na talagang hindi siya iniwanan kahit hindi live na nagpunta doon, sina Rian Ramos, si Max Collins, sina Kylie Padilla. Talaga namang meron silang, alam mo naman, mga girl bonding moment and everything. Ang masaya dito sa chikang ito, si Michelle ay parang dahil sa nakuha niyang global or international exposure, mas marami pa siyang proyektong, mas marami pang iniaalok sa kanyang projects, hindi lamang dito sa Philippines, maging sa ibang bansa. So, yun na ang naging bunga. So, pagpapatunay na lamang na talagang siguro, kumbaga sa fan vote talaga or sa kagustuhan ng mga ibang lahi na sabi nga natin doon sa last podcast natin ay talagang sila ngayon ang nagbibigay ng recognition sa ating beauty queen, talagang mararamdaman mo na siya talaga yung gusto, siya yung bet, di ba? Bakit ako angat ng angat? Kaya nga parating nakikita ang aking Toblerone nose. Charot! So anyway, mamaya ikukwento ko yan. So anyway, ang maganda dito kasi marami nang naka-line up na projects for Michelle. Ang Sparkle ng GMA7, ang Sparkle artist ng GMA7 kung saan siya ay nakakontrata. And di ba pag alis niya dito, may mga ginawa siyang teleserye, at ang nahuli nga nating nakita, nag-action pa siya doon sa kasama si Kylie Ano 'yon? Orduha, di ba? Na ang ganda-ganda pa peg niya. But this time, I'm sure maglilid na siya. Kasi nga naman, ang level na niya iba na. Because of this Miss Universe contest na ito, talagang nakita ng lahat kung gaano. Feeling ko mahihirapan na tayong not for anything hindi tayo basta-basta makaka-groom ng kagaya ni Michelle na, ilang taon din namang nag-contest, nag-Miss World, napasama napasa runner-up sa Miss World din, di ba? Nakasama sa top, and then Miss Philippines, etc. So ang dami niyang pinagdaanan talaga. Kaya sana yung mga future beauty queens natin, kagaya nga ng sabi ni ating kauna-unahang Miss Universe na si Gloria Diaz, dapat talaga yung paghahanda matagal din. And yes, dapat talaga laging kinakasihan ng swerte. Alam mo itong si Tita Glo, nakakabilib isa ito sa mga favorite beauty queens ko at paborito kong artista na talaga namang napaka-prangka, napaka-straightforward kung magbigay ng kanyang opinion. At ang maganda kay Miss Gloria, sinasabi niya na lagi naman siyang mali. Pag tinatanong siya sa mga predictions, pag tinatanong siya, kinukuha na siya ng opinion. But this time, sila nga sinasabi niya at napaka-prangka niyang sinabi na during the time na si Miss Melanie Marquez ay nanalong Miss International in 1979. She was one of the judges at talagang perfect 10 ang binibigay niyang score, hanggang sabi niya kasi talagang lutang na lutang si Melanie, na iba yung aura, iba yung charisma, iba rin yung kahit sabi mong alam mo matalino, smarting magsalita kahit hindi siya ganun ka well versed sa pagpapahayag ng kanyang emosyon, pero nagawa daw talaga ni Melanie na talagang kabugin ang lahat ng mga kalaban niya. But this time around, sinasabi niya with Michelle, binigyan niya ng perfect si Melanie, the mother, and ilang years after, eto na nga sa binibigyan naman niya ng 8. Not necessarily perfect, pero sabi niya para sa kanya lang naman daw yon. She could be wrong, pero sabi niya
well represented naman, nabonggahan naman ni Michelle ang pag-represent sa Philippines. At ito na nga, inaani ngayon ni Michelle ang kanyang mga papuri, ang mga international recognition, at wag daw tayong magugulat at magtataka if ever man na maanyayahan sa iba't ibang bansa si Michelle to talk about her advocacy. And yun na nga, para i-share naman yung mga natutunan niya sa Miss Universe na hanggang ngayon ay talagang binabatikos at nababalutan nga ng maraming intriga dahil nga naman itong Miss Universe franchise owner na to na si Ann, ano yan? Jarko Chachachachat. Jutatip. Yan. Okray, ano? Na talaga naluloka din ako kasi parang may issue sila ni Clint Bondad, ha? Si Clint Bondad na isang hunk model na dating boyfriend ni Catriona Gray. Talagang si Clint pa ang nagpo-post ng conversation nila ni Ann na mag-move on na daw ito, nakikipaghiwalay na, it's everything. And another issue yun. Basta natatawa na lang ako kasi bigyan naman natin ng tamang oras itong si Michelle. Although may previous na tayong podcast sa kanya. And this time, hindi na tayo makikigulo pa kung nadaya ba siya or what. Kasi maganda nang tinatanggap ng mga bawat Pilipino ang positive results at ang acceptance sa kanya globally, internationally. 'Di ba? Hindi tayo pinahiya at hindi rin naman tayo nakakahiya dahil ang isang Michelle D. Marquez ay isang totoong beauty queen na talaga namang ano tawag dito, na talaga namang sabi nga ni Miss Gloria Diaz, na ipresenta naman or na ipakita, na i-showcase ni Michelle sa buong mundo ang kanyang kakayahan, ang kanyang ganda, ang talino, ang pagiging smart niya at ang husay niya sa pasarela, sa pagrampa. At sayang nga lang talaga hindi siya sinuwerteng mahawakan niya yung mikropono para kabugin pang ibang mga kandidata doon. Meanwhile, segue ko lang din kasi napag-usapan natin last episode, yung national director pala ng Nicaragua na kung saan kauna-unahang nagkaroon ng Miss Universe ay hindi pinatutungtong, parang na persona non grata siya or naban siya from stepping in sa kanilang bansa kasi may mga issue yata sila dun sa Nicaragua. Kaya parang hindi rin masaya na may mga ganung kaakibat na issue first time na naging Miss Universe yung bansang Nicaragua, tapos may mga ganito ganyan. Segue lang po. And then kumakalat din ng chismis na itong si Manong Chavit Singson ay inanyayahan na nitong grupo ni Ann Jotatip na maka-collab nila or maka-join forces para sa pagpapatakbo ng Miss Universe na binabalutan nga ngayon ng mga intriga ng corruption, etc., pandaraya, etc. Dahil, di ba doon sa post nga ni Lupita Jones, ang 1991 Miss Universe at National Director naman ng Miss Universe sa Mexico na tinanggal ng grupo ni Ann, ay talagang very vocal siya sa pagpapahayag ng ganon. Dito naman sa Philippines, pinag-uusapan din na since si Michelle Marquez D ay apo ng pinakamayari ng China Bank, isa sa mga pinakamatatag na bangko sa bansa at maging sa buong mundo siguro, pinag-uusapang baka bilhin na lang din yung franchise at si Michelle na ang gawing di umanong National Director kapalit ni Shamsi Supsup. Yan ang mga balita pa rin na tabayanan natin dito sa Unbearable Channel. But for the meantime, pansamantala po kami magbababay. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers po namin, sa lahat ng nagtsatsagang makinig, manood po sa amin dito sa Unbearable Channel. Mahal ko po kayong lahat dahil po ang ating pong munting channel na unti-unting lumalaki na para sa inyong lahat po yan. Ang pagbibigay natin ng mga update, positive, at pagbibigay natin ng good vibes dito lamang sa Unbearable Channel. Ambet Nabus po, pansamantalang nagbababay.